Hello sa inyo, Sir Red. First time ko po na magbahagi ng aking sariling kwento, and actually, isa po ko sa mga silent listeners ninyo since last year nung nag-start kaming mag-RTO. You can call me Jinx. Ang una ko pong ibabahagi ay yung nangyari sa una naming bahay sa Binyan, Laguna. I think I was 8 or 9 years old nang mangyari ito. Kaunting background lamang. Tumira po kami sa Binyan hanggang ako po ay mag 14 years old. Tiga Binyan po kasi ang aking mother at dun kami nakatira sa minana niyang lupa, samantalang ang aking ama naman ay tubong silang Cavite. Nang mangyari po ito, kasagsagan po ng kasikatan ng Lovers in Paris. So bali nag-binge watching po kami noon kasi may DVD kami. Nag-umpisa ako ng around 11 PM at natapos po ako ng mga 1 AM na. So while watching, sabi ng nanay ko, hintayin ko na lamang daw po si tatay na makauwi galing sa kanyang work para ako na lamang daw po ang mag-lock ng pinto. Siyempre gustong gusto ko iyon, Sir Red, dahil mas mahaba-haba ang aking mapapanood. May event po kasi sina tatay sa work kaya medyo gagabihin na daw siya ng uwi nun. So habang ako po ay nanonood, meron po akong nadidinig na para bang naglalakad sa labas ng bintana namin. To give you more information, ang setup po kasi ng bahay namin ay sa labas ng salas namin ay meron pong daan papunta sa likod ng bahay at meron po kasing nakatira pa doon. Kasyang-kasya pa nga po, Sir Red, ang isang tricycle doon. Kaya napaisip ako na baka wala lang yun at baka yung tigalikod lamang yung dumaan. So nagpatuloy ako sa panonood. Wala pa nga pong ilang minuto yun. Muli ay may narinig na naman akong tumatakbo, pero sa pagkakataong ito, may kahalo na pong tumatawang mga bata. Dinedma ko pa rin sa paniniwala, Sir Red, na baka ito nga ay yung mga nakatira sa likod. Hanggang sa lumaon, may kasama na ring sit-sit. Bilang bata noon, na-curious ako pero never ko pa pong naisip yung mga multo-multo na yan. So lumabas ako ng terrace and sumilip ako doon sa daan papuntang likod. Bukod sa madilim, wala naman akong nakitang nakatambay na tao. Hanggang sa na-realize ko na past 12 midnight na iyon kaya imposible na merong gagawa o mangtitrip sa akin. Kaya pinilit ko na lamang na baliwalain at inisip na baka guni-guni ko lamang ang lahat. So nagpatuloy na naman ako sa panonood hanggang sa bigla-bigla ay may kumatok po sa pinto. Excited pa nga ako at baka si tatay na yung umuwi at ang isip ko talaga nun, Sir Red, syempre bilang bata, may daladala siyang pasalubong. Pagkabukas ko ng pinto, nasorpresa ako, Sir Red, dahil walang katao-tao at wala pa nga yung sasakyan niya. Doon na ako nakaramdam ng pagkatakot. Pinipilit ko talaga, Sir Red, na unawain kung ano ang nangyayari. Nilingon ko na naman mula kanan at kaliwa sa aming bahay pero wala talaga akong nakikita. Muli ay sinara ko ang pinto. Saktong-sakto, nakakakilig pa naman yung scene doon sa pinapanood ko kaya bigla ko rin pong nalimutan yung takot ko kanina. Hanggang sa lumipas ang halos 10 minuto, meron na naman akong nadidinig na mga yabag. Tumatakbo sa gilid ng bahay. Doon pa rin
Sa parehong lokasyon ay meron akong nadidinig na tumatawa at may sumisitsit. Natatakot na naman ako ng sandaling iyon. Pero dahil nga sa inutos ni nanay na hintayin ko daw si tatay at ako ang maglalak ng pinto, talagang pinilit ko na wag umalis at pinilit ko rin na tuloy-tuloy na manood hanggang sa dumating si tatay dahil baka pagalitan ako ni nanay pag hindi ko ginawa ang inutos niya. And then the next day, kuwenento ko po sa mga magulang ko at maging sa mga kapatid ko ang nangyari sa akin. By the way, bunso po ako sa 4 na magkakapatid. Hanggang sa nagulat na lamang ako sapagkat sabi ng ate ko, parehong pareho ang nangyari sa akin kaninang madaling araw at sa kanya noon. That time, college student na si ate at uwian po siya. Sa Calamba po kasi siya nag-aaral. Noong pagkakataon na iyon, ginabi nga po siya ng uwi. Katok daw po siya ng katok sa pintuan namin pero wala daw pong nagigising. Pero sa kalagitnaan ng pagkatok niya, doon ay may nadinig daw po siyang animoy tumatakbo. Ganon din sa nadinig ko. Mga batang nagtatawanan habang may iba pang sumisitsit. Pinaliwanag sa amin ng aming ina. Sabi-sabi ng matatanda sa amin, may daan daw po sa lumang puno ng sampalok sa likod ng property namin. Kaya minsan, yung nanay ko ay may nakikita daw pong parang mabilis na dumadaan na kulay itim sa bahay namin patungo sa likod. Sa kanyang deskripsyon, parang anino lamang daw. Kaya maririnig mo si nanay minsan na sasabihin na, sige lang, daan lang kayo, walang problema. Pero wag na wag kayo manggugulo o magpapakita ha. At doon ko nga na-realize ang lahat kung bakit paminsan ay nadidinig ko rin siya na nagsasalita ng ganun. Yung ibang tambay naman, sinasabi sa amin na may nakikita daw po na para din daw pong nakatayo o nakaupo sa parking namin. Habang yung iba naman daw pong nakakakita ay may namamataan daw po silang babaeng nakaputi, nakaupo sa gawing parking sa harap ng bahay at kung minsan pa nga daw po ay nasa ilalim ng puno ng mangga. Natutulog po kasi minsan yung ibang mga tambay sa ilalim ng puno ng mangga namin kapag tanghali dahil ang lamig daw po doon. By the way, yung puno ng sampalok daw ay isa rin palang portal na mga hindi dapat natin nakikita. Kaya maaaring dito nang gagaling yung mga nararamdaman o nagpaparamdam sa amin. Ito naman pong susunod kong kwento ay nangyari noong December 2019. So ako at ang dati ko pong nobyo ay nag-decide na mag-Christmas vacation sa Baguio. Biglaan lang talaga yung trip na iyon, Sir Red. 26 po kami umalis sa Cavite at nakarating naman din po kami sa Baguio ng maayos. Doon ay nag-stay kami ng 3 days and 2 nights at dahil nga po biglaan, naghanap kami ng mapag-i-stayhan. Ang una nga po namin kinonsider ay yung merong parking space sapagkat may dala po kaming kotse. May nahanap naman din po kami at malapit lamang siya sa SM Baguio. Hindi ko nga lang po matandaan yung name ng place at exact location pero malapit lamang din po siya sa terminal ng bus at sa nasabi pong mall. Yung place na yun ay talagang may katandaan na kung pagbabasihan lamang yung itsura niya sa panlabas. Yung flooring nga po niya ay kahoy. Halos yung buong building nga po ay parang yari sa kahoy. Yun bang tipong madidinig mo yung steps mo sapagkat yun ang materyales na ginamit. So pumasok na kami sa room namin at medyo luma nga yung style maging yung kwarto. Pero may sarili naman po siyang CR. Yung kama ay katabi lamang ng bintana.
Every step mo doon sa kwarto ay dinig na dinig mo kahit gaano ka man kadahan-dahan. So dumating yung gabi. Naligo na kami at nag-decide na magpahinga. Huwag niyo pong iisipin na may naganap na bakbakan nung gabi sapagkat meron po akong dalaw. So ang ginawa talaga namin ay natulog na lamang. Si ex nga po noon ay pagkahiga, agad tulog na. So ako naman, nakaramdam pa ng konting pamamahay. Pero natatakot talaga ako sa vibe ng place. Kahit sabihin man natin na convenient siya. So nagtalukbong na lamang ako ng kumot. Hirap na hirap talaga akong makatulog. Around 11 PM na siguro yun, nang may nadinig po ako na nag-uusap sa labas ng kwarto namin. Kung paano ko nasabi din na may mga tao dahil po sa kanilang mga yabag. Maybe after 5 minutes po, nadidinig ko pa rin na tuloy-tuloy yung mga steps mula po doon sa kwarto. Sa pagkakataon na ito, hindi na nanggagaling sa labas nung aming pintuan kundi parang naroroon na sa katabing room namin. Yun bang parang papalapit sa kama namin. So ako, nakaramdam talaga ng takot kaso iniisip ko na baka nasa labas lang at doon nanggagaling yung tunog. Sa loob ng 2 nights na nag-stay kami doon, very consistent yung mga tunog na yun. Kaya lagi talaga akong nagtatalukbong ng kumot at siksik kung siksik talaga sa ex ko. So natapos po yung stay namin doon and then nagbalak din kami na magpunta rin sa La Union to stay for another night. So tinanong ko yung ex ko kung may naririnig siyang steps na papalapit sa amin sa 2 nights na inilagi namin sa naturang hotel. Ang sabi po niya ay oo. Hindi na nga po namin masyado pang pinag-usapan dahil kung tutuusin ay mas duwag talaga sa akin yun, Sir Red. Hindi naman sa inilalaglag ko. Pinilit na lamang daw po niyang matulog dahil maging siya ay nakakaramdam ng kaba at takot. Tulad ng nabanggit ko, may kalumaan na yung place. Hindi ko rin po sure kung up to this day ay nag-o-operate pa rin sila. Pero parang sinumpa ko talaga yung place na iyon, Sir Red, dahil natatakot ako. Sa isip ko kasi ay naglalaro na baka mamaya yung mga yabag na iyon ay hindi pala sa kabilang kwarto ko nadidinig. Hindi rin sa labas ng pintuan ng kwarto namin, bagkus ay nasa loob lamang pala at kasama namin. Yun bang katulad sa kwento ninyo na mamaya-maya ng kaunti ay naririyan na pala't nakatayo sa harapan ninyo habang tinititigan ang inyong pagtulog. Unfortunately, Sir Red, ay nag-break na rin po kami nung boyfriend kong iyon na kasama ko sa Baguio. Take note, 11 years po kami ng ex kong iyon. Pero isa sa mga memorable kumbaga na pinagsamahan namin ay yun pang merong nakakatakot na karanasan. Hopefully po ay ma-feature ninyo ang kwento kong ito. More power and God bless po sa inyo. Once again, ako po si Jinx. Ako po si Sarah mula sa Sorsogon City at isa po sa mga naaadik na makinig sa lahat ng inyong mga kwento. But anyway, hindi lamang po sa pakikinig ang ginagawa ko, Sir Red, kundi paminsan sumusulat din po ako ng mga horror stories. Nais ko lamang pong ikwento ang karanasan ko sa mga bahay na naupahan na namin before. Tapos sa current house namin na sarili na po namin. Yung una, pinatira kami ng tita ko, who is yung asawa ng kapatid ni Papa. Paupahan na malaking bahay at meron pong tindahan.
So since doon na nga po kami pinatira, kami na rin po yung namahala sa lahat ng naroroon. Konting description lamang for visualization. Puro hallway at kulob ang area doon sa malaking bahay na iyon. Kumbaga, hindi mo talaga malalagyan ng kahit na ano pang mga kasangkapan. Sobrang laki kasi ng espasyo. Dahil dito, nagiging super dilim to the point na para bang isolated na yung ibang bahagi ng bahay. At since hindi nga po nalagyan ng ibang kasangkapan ang ibang sulok ng bahay na iyon, kapag nagsasalita ka ay nag-e-echo talaga. One time ay inutusan ako ng asawa ng ninong ko na puntahan daw si ninong sa labas kasi mag-aayos na sila ng mga gamit. Susumunod ako sa utos, pero pagdaan ko sa part na madilim, nag-e-echo na yung boses ko kapag nagsasalita. Napatigil pa nga po ako sa isang bahagi nung madilim na parte ng bahay dahil doon ay nakaamoy ako ng parabang empty light. May malaking kwarto kasi doon, Sir Red, at yun yung inuupahan naman ng mga boarders naming lalaki. Katapat naman nito ay 2 CR. So ang nasa isip ko, baka umiinom si Ninong kaya hinayaan ko na lamang. Pero pagdaan ko muli, wala ni isang bakas or parang bigla na lamang nawala din yung amoy ng alak na una kong naamoy kanina. Sinabi ko ito kay Ninong nang mamataan ko siya. Tinakot naman niya ako na baka daw multo ang naroroon, kaya nung bumalik ako at muli na namang dumaan sa madilim na bahagi kung saan ko naamoy yung parang alak, ay kumaripas na talaga ako ng takbo. Dire-diretso na ako sa room ko na tinutuluyan namin nila mama. Nakakayamang aminin pero susulitin ko na. Tunay na napaihi ako sa aking salawal dahil sa takot. Bilang bata nung time na iyon, kinonsidera ko na talagang nakakatakot ang karanasan na iyon. Pero kwento naman ni mama na medyo sensitive ang sixth sense. Totoo na may iba kaming kasama sa bahay na iyon. Isa daw itong black lady. Pero sa isang banda, kung papansinin lamang, ang swerte sa negosyo nung lugar na iyon. Pero sa kabila ng swerteng natatamo sa negosyo, ay parang may dalang kamalasan pagdating sa family relationship at sa health. Paano ko nasabi? Naroroon nga kaming lahat at sama-sama, Sir Red, pero talagang nakapagtataka na kung bakit kada buwan ay mayroong nagkakasakit at salitang nako-confine sa ospital. Partikular si Mama at si Lola. Si Mama at si Papa ay naghiwalay din nung nakatira pa kami sa bahay na iyon at doon na rin nagkaroon ng lamat ang samahan ni Mama at Lola. Dagdag pa rito, nung nakitulog sa amin yung buntis naming tenant, may nadinig po ako sa tapat mismo nung bubong na kung saan kami nakahiga. Katabi ko noon yung buntis na ate. At ito nga si Red ay parang pagaspas ng pakpak at pagkalakas-lakas at alam kong galing sa hindi lamang maliit na ibon kundi malaki. Isang gabi nga'y naalimpungatan ako at hindi ko malaman kung panaginip o kung ano ba siya. Pero sa tapat ng higaan din namin ay may nakita po akong nakatitig sa akin na isang middle-aged man na naka-aristocrat yung suotin. Kasama niya ang isa pang middle-aged na babae at meron pang isang dalaga na parang kasing edad ko lang. Matapos kaming titigan habang natutulog, nag-uusap-usap sila at kitang-kita ko pa ang parang manilaw-nilaw na envelope na inilabas ng lalaki. Sabay turo sa akin at sabing hindi raw ako tunay na anak ni Mama. Hanggang sa ngayon nga po ay hindi ko malilimutan ang mga katagang iyon. Kung pakikinggan mo lang talaga
Ang mga karanasan kong ito sa bahay na iyon ay parang kakatwa, pero para sa akin, very very creepy. Kalaunan ay binenta na rin po namin kasama nila tita yung bahay na iyon. Kaya lumipat kami sa ibang barangay, and by this time, itong bahay naman na ito ay meron din palang ihahatid sa amin na nakakatakot na karanasan. Palipat-lipat po talaga kami noon, Sir Red. Umalis kami sa tunay na lupa namin, yung pinamanang lupa, dahil natatakot din po kami sa lugar namin noon. Palagian po kasi kaming pinagtitripan ng mga lasing. Lagi din po kasi kaming naiiwan ni na mama doon sapagkat si papa ay nagwo-work sa Manila. Kaya naisipan ng isa ko pang tita na kunin na lamang kaming mag-iina at isangla muna ang lupa at bahay. So ito naman pong ikalawang bahay na ito, compared sa una po naming tinirhan, ay mas maganda. Gustong gusto ko nga po yung estilo ng bathroom nila sapagkat details at malinis. Dalawa din yung rooms. Basta't maganda, gustong gusto ko yung bahay. Pero nabawi din po ang lahat. Nang kalaunan nga ay bigla na lamang po kaming nakakaramdam din ng katakot-takot sa bahay na yun. Andyan po kasi na bigla-bigla kaming mailalak sa loob ng kwarto namin. Meron pa nga po yung pagkakataon na yung galon ng tubig namin na hindi pa nabubuksan ay bigla-biglang mahuhulog kahit wala naman ding hangin. At kung sakali mang hangin iyon, napaka-imposible na ang puno pa na galon ng tubig ay maihahangin. One time po'y umalis lahat sa bahay. Pag uwi ni Lola, nadatnan daw po niyang nakabukas ang telebisyon. Alam namin, Sir Red, na napaka-imposibleng maiwanan iyon ng nakabukas sapagkat nakaugalian talaga namin na lahat halos ng mga appliances, kahit po yung ref, ay ina-unplug namin. Si Mama, since active ang kanyang sixth sense, ay hindi rin po maiwasan na magkwento ng kanyang sariling creepy experiences. Isa rin sa pinakadahilan kaya lumipat na naman kami ng ibang paupahan ay dahil daw po sa nakita ni Mama na isang nilalang na pugot ang ulo sa gawing CR. Ito daw po ay isang madaling araw nangyari nung akma na magsi-CR daw siya. Nalaman na lamang din namin na ito rin pala yung eksaktong nilalang na nakita ng mga dati daw po at naunang tumira sa amin ayon sa may-ari. May mga nalipatan pa po kaming bahay bago tuluyang bumalik sa totoo naming lupa at bahay. Next time, Sir Red, ay kikwento ko sa inyo. Maraming salamat sa pag-on air ng kwento kong ito. Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Ako po ay isa sa mga batang 90s. Usong-uso nga noon ang telebabad sa landline at syempre dahil ugali ko makipag-telebabad, nagtatago ako sa kwarto ng mama ko para hindi nila madinig ang pinag-uusapan namin ng kausap ko. Sa pagkakataong ito, Sir Red, nang mangyari itong karanasan kong ito ay hindi ko na po maalala kung sino at ano yung exact na pinag-uusapan namin ng kaibigan ko. Pero dahil sa tingin ko ay nag-e-enjoy ako sa usapan namin, doon ay naisipan ko na nga na dumapa sa kama habang bit-bit yung buong telepono at pinahaba ko pa nga yung kordon para umabot sa pwesto ko. Natatandaan ko nga na medyo may kadiliman na sa labas ng bahay. Nakita ko pagpasok sa kwarto ay napatingin ako sa bintana. Hindi ko naman din alintana na kahit minsan ay may pakiramdam ako na nakatingin sa akin dahil sa labas ng bahay ay meron nga pong puno ng sampalok.
Nagsisimula na po kaming mag-usap ng kaibigan ko. Medyo matagal-tagal na nga din po akong nakadapa kaya naisipan ko na lamang na tumihaya. Pero ganun na lamang ang pagkagulat ko, Sir Red, nang bigla-bigla ay may dumaan po sa labas ng bintana. Noong una ay hindi ko pinansin kasi nga baka guni-guni ko lamang. Kaya dumapa na naman ako hanggang sa napagod na naman ako. Tumihaya na naman ako pero sana ay hindi ko na lamang ginawa. Alam niyo kung bakit? Sakto kasi sa pagtihaya ko muli, Sir Red, ay namataan ko na parang may slow motion na babaeng nakaputi na naroroon sa bintana. Para po niyang sinabayan yung pagtihaya ko. Sa sobrang takot ay napasigaw talaga ako sabay takbo at dire-diretso sa kwarto ni nanay at kwento ko sa kanya ang nangyari. Expected ko naman, Sir Red, na ang sasabihin niya, hayaan na lang as long as hindi ako sinasaktan. Pero iba talaga yung pakiramdam ko noon. Kaya sa halip na bumalik sa kwarto, ay hinayaan at iniwan ko na lamang po yung telepono dahil natatakot at iniisip ko na baka mamaya ay kung ano nang gawin nito sa akin. Bukod pa roon ay paano magkakaroon kung sakaling tao man ito? Ano ang kanyang tutungtungan gayong ang kwarto ko ay nasa second floor? Dati po talaga hindi ako naniniwala kasi wala pa naman akong karanasan maliban kay nanay at ang mga kapatid niya sa probinsya. By the way, tawagin niyo na lamang po ako sa aking Chinese name na Wei Meng at akin pong ibabahagi ang iba pang naranasan naming kababalaghan sa probinsya.